Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung tungkol sa red wine. So, ang palagi kong in-advise sa mga tao ay kung ano man nilikha ng Diyos para sa atin, yun po ay para sa kabutihan ng ating kalusugan. Walang iba. Tubig or water, gulay or vegetables, prutas or fruits, at saka mga meat products galing sa chicken at saka sa fish. Pwede rin pork, pwede rin beef. Pag-uusapan po natin sa susunod na video kung bakit mas mabuti yung chicken at saka fish kaysa yung pork at saka sa beef. Okay? So, yun lang po ang ifo-focus natin. In fact, mas mura po yan. Kasi yung galing sa palengke, like manok, isda, mas mura po yan, di ba? Kaysa yung mga galing sa mga groceries na nilikha ng mga tao, pero galing rin sa nilikha ng Panginoon. Kaya po yung isda, gawin sardinas. Alin ba mas mura? Yung isda galing sa palengke or yung sardinas na sa dilata? Siyempre, mas mahal po yung sardinas na sa dilata kasi bukod sa binabayaran po natin yung isda na sa dilata, binabayaran rin po natin yung lata at saka yung labeling. Okay? At saka yung production expenses at saka yung freight expenses. Pero siyempre, yung mga ibang produkto galing sa abroad eh. Okay? Kaya mas mahal yung ginawa ng mga tao. In fact, mas maraming taba. Katulad ng sardinas, ang daming oil. Mga dilata, katulad ng luncheon meat, Vienna sausage, corned beef loaf, maraming taba, kaya mas masarap. Pero masama rin. Mas masarap, kaya lang masama sa katawan po natin. Okay? So, balik po tayo sa red wine. Okay? Saan po galing yung red wine? Siyempre, sa grapes. Sino gumawa ng grapes? Siyempre, ang mahal ng ating Panginoon. Wala naman po masama sa grapes. Kasi nilikha ng Diyos yan. May vitamins A and C. So, mabuti po yan para sa ating katawan. At nakikita po natin sa puno. Yun po ang purpose ng Panginoon That is the real purpose of our God the Father Almighty. Okay? Na makita natin, makuha natin, pwede natin kainin diretso. Okay? Wala pong masama. Sinong gumawa ng red wine? Itong mga tao, saan galing? Yung grapes. Wag mo sabihin, kasalanan ng Panginoon yung red wine. Hindi po, kasalanan ng tao. Bakit? Kasi ano nasa isip nila nung gumawa sila ng red wine? Siyempre, pera. May libre ba na red wine? Wala. Binibili po natin yan. At napakamahal po yan. Di ba? So, kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin, yun po ang kakainin po natin. At yun po ang iinumin po natin. Okay? Of course, may maririnig po kayo or mababasa po kayo na maganda daw ang red wine. May mga clinical studies kuno na meron daw lycopene, blah, 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 para daw sa heart. Huwag po kayo maniwala, okay, sa mga clinical studies or mga clinical reports kuno. Kasi po, binabayaran po sila ng mga kumpanya na nakikinabang sa kanilang report para mabenta yung produkto nila. Okay? There may be some iota of truth sa mga clinical studies, pero very little. Okay? Ito po yung tinatawag natin mga clinical science, na nanggaling po sa basic science. Ang clinical science pwede po imaniobra. Kasi pag tinatrial or ineksperimento ang isang produkto,
Okay? At ito po'y epektibo kuno sa bandang huli sa resulta nila. Hindi po ito sigurado totoo. Kasi po, pag meron ginawa ang tao or kumpanya na isang produkto at gusto nila ipatesting, ipa-eksperimento before nila benta, syempre, meron isang grupo or clinical group na mag-estudyo ng produkto nila. Okay? At nung pina-experiment nila yung produkto nila, ang tanong natin, magkano po ginastos nila sa paggawa ng isang produkto? Biro mo, gagawa pa sila ng factory at mga equipment para magawa nila yung produkto nila. At syempre, babayaran nila yung mga tao para mag-operate ng machine, etc. Magkano ang ginastos nila? Naku po, bilyon-bilyones po yan, dolyares po yan. At syempre, pagkatapos ng produkto, yehey! Yes! Ang next step, ibenta. Pero before mabenta, kailangan dumaan sa proseso. Kailangan dumaan sa clinical trial. Pareho sa mga gamot, ganun rin po. Yung mga bagong gamot, medyo mag-ingat po kayo. Okay? So, dumaan sila sa clinical trial. Huwag mong sabihin, payagan nila yung clinical group na nag-conduct ng clinical trial na ang resulta ay hindi pwede yung produkto ninyo. Masama. Maraming side effect. Huwag mong sabihin, payagan nila yung manufacturing company after spending billions of dollars investing on a certain new product. Huwag mong sabihin, payagan nila yung clinical group. Hindi. Babayaran nila yan. Pakisabi sa bandang huli na epektibo yung gamot or produkta natin at hindi po ito nakaka-side effect. Ito yung pera. Ang resulta, safe. So, delikado. Anyway, itutuloy po natin ang ating video recording tungkol sa red wine. Maraming salamat po.